bagong bulan, bago na usab ang atong theme, atong title, Clothed in Grace, Empowered by Love. Itong text, 2 Corinthians 5:14 to 15. Diha gyud nato isintro ang mga butang nga magahatag kanato og kadasig sa pagtungkad sa grasya sa Ginoo nga muhatag kanato gahom sa paghimo sa iyahang mga plano sa atong mga kinabuhi. Ug maangko nato ang kalampusan ug kalipay nga iyahag yung gidesire sa matag iyahang mga kaanakan. Una nato makita diha ang pulong nga compelled by His love. Ang nagsulat niini si Apostle Paul. Ingon siya, "For Christ's love compels me." Ang compelled, ang meaning niya is nagka-control. Siya ang naga-move or naga-drive or naga-motivate, nagatulak, nag-oblige sa kang Paul. Ang gugma ni Kristo maoy nag-force kanako, nagtulak kanako, nag-drive kanako. Maoy iyahang strong motivation. Una tanaw nato dinhi the power of motivation, ang gahom sa motivation. Unsa kini kakusgan sa atong pagkinabuhi matag adlaw. Strong motivation is very important tungod kay mao gid ni ang gikinahanglan. Bisag maayo kayo ang atong methods, ang atong material resources, money, manpower, without motivation, wa gid ni siya mahimo gihapon. Una importante kay ang motivation. Ingon diha sa usa ka writer, the benefits of a strong desire is the power it gives us. Ang benepisyo daw sa strong desire, gamhanan na muhatag ka na to gahom. Unang ang strong motivation ni Apostle Paul is ang gugma ni Kristo nga na kaniya. Kay si Paul naka-understand gyud sa gugma sa Ginoo ug mo'y naghatag kaniya power and motivation sa iyang pagkinabuhi. Ang gugma sa Ginoo para kang Apostle Paul maoy law nga nagkuman sa iya to do it. Buhata na, mo'y nag-drive, nag-control sa iyang kinabuhi ug maoy gahom naga-enable kaniya, nagahatag kaniya og force nga mabuhat gini mo na. Ang gugma gyud sa Ginoo maoy iyahang driving force behind sa tanan niyang mga actions og sa tanan niyang mga decisions. Maunay nagtulak sa iyaha nganong mo himo siya niana o nganong mo decide siya na. Ang gugma gyud ni Kristo alang kaniya. Great compelling motive ni Apostle Paul na sa iyang kinabuhi ang gugma ni Ginoong Hesukristo. Mo nang kini nga force gipugos man ka pero dili na siya pugos nga negative. Wala gitulak si Apostle Paul nga napugos lang dinhi kundi a joyful compulsion. Malipayon siya kay gugma man ni Kristo God. Gugma ni Kristo nagtulak kaniya. So it is not against his will, kalipay niya hinuon kay gugma ni Kristo na. Mao nang gahom sa motivation. Maunay muhatag kanatog gahom sa paghimo sa atong mga desisyon o sa atong mga ipabuhat kanato sa Ginoo. Then adto ta sa the profit of motivation, unsay benepisyo ani nga atong makuha kung we have a strong motivation. Sa verse 15 nga ingon diha, "And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again." Ang bunga niini is mukumpel, mooy muhatag kanatog force to live for Christ. Ingon diha nga pinaagi sa gugma ni Kristo mooy nagtulak kang Paul nga dili na siya makinabuhi siyang kaugalingon. No longer live for himself, but to live for Christ. Atong tan-awon unsa kining what it means to live for Christ. Kinibot pasabot nga if we're going to live for Christ, we must secure His righteousness. Kung magkinabuhi ta alang kang Kristo, ato yung ang kuno ng iyahang pagkamatarong sa atong pagdawat kay Ginoong Hesukristo sa pagtuo, nakaangkon kita diha kaniya, naa na siya kanato, siya na ang atong pagkamatarong. Mao nang sukwahi ginang ginaingon nga tama na ang kaluwasan. Di na importante ang righteousness. Dili tungod kay kung tinuod gyud ka nga nakaangkon sa kaluwasan, musecure gyud ka sa righteousness ni Jesus Christ. Muangkon gyud ka, makaangkon gyud ka sa righteousness ni Jesus Christ. Mo nang ang gugma ni Kristo maoy mo empower kanato to do what is right and not to do what is wrong. Mao nay muhatag gahom kanato nga muhimo unsay tama ug mulikay sa mga dili maayo, maglikay sa sala. That is to secure his righteousness. Gipadayag yun ni Apostle Paul ug mao kini iyahang gina-explain diya sa mga sulat nga this is the difference between law and grace. Kay kaniadto
ang tao is controlled by the law para siya mahimong matarong. Pero karon panahon sa grace, no longer under the law, but the believer is guided by the Holy Spirit, empowered by the love of Christ. Panahon sa law, guided ta by law. O dito gyud i-base pud ang righteousness. Pero karon sa grace nga dispensation, kita karon dili na under sa law. Di na ang demand sa law. Ang muguide sa tuwa sa pagkamatarong ang Holy Spirit. Ang mag-empower ka nato to do it is ang love nato kang Jesus Christ. Mo nang importante gid kini kay kung ang love gyud mag-dominate, the love of Christ, mao'y motivation nato. Dili na kinahanglan ng balaod, bisag way balaod. You can do righteousness, the 10 commandments that is righteousness. Kung love gyud nimo ang Ginoo, wag gyud kay laing Ginoo, siya gid mauna sa imong kinabuhi. Dili ka mag-adtog mga idols. Kung love nimo ang Ginoo, love gid nimo ang tao. Thou shall not kill, di gini mo patyon. Thou shall not steal, di nimo kawatan. Dili nimo himuag butang-butangang false accusation. Dili nimo tikasan. Mao na ang love. Kung siya gyud no ang supreme or mopatigbabaw sa atong kinabuhi, ang atong mga actions bisag walay law. Even we can do things bisag more than the law required. Makahimo pa ta more than the law. Pinaagi sa motivation sa gugma ni Kristo nga ni kanato. You can go 2 miles. Ang law is 1 mile. Pagpalakon ka 1 mile. Ang grace, you can make it 2 miles. Kung kawatan ka og kami si dentro, ang kuan sa grace ihatag papati ang imuhang inner garment. In terms of giving, kay kung love gid ang mopatigbabaw, you can give more than 10%. Mao na ang kalahian between law and grace. Kay kung love gyud ang strong motivation nato diha sa atong pagkinabuhi, tanan mahimo nato pinaagi sa gahom sa gugma ni Kristo nga ni kanato. Bisag karong nga panahonan kung dili i-practice ang love, daghay samok, daghay kagubot. Karon no presently ang atong convention na ay pressure, na ay mga kuan gyud sa convention nato karon. Og kining umaabot nga May 2021 murag delikado gid ni kay masamok gyud kay it's about the constitution and bylaws sa convention. So mao na ang giawayan gyud ro no nya ginasamukan ng about the quorum pila niya manalaan buhay itong sa una kay wa man to makurom unang samok gyud ni ron nga convention. Pero kung basihan gyud ang gugma unta no nga ipi-base on the leading of the Holy Spirit and the love nato kang Jesus Christ, wa gyud siguro samok kay dili na kaayo mo adto sa mga technical mo nang diha makita nimo karon mag-dominate ang mga technicalities no sa law, labi na kini law pod sa kalibutan, constitution and bylaws. Mahimo nang winning by technicalities kasi mo daog diha katag yung nag-follow sa rules og makita nimo diha mopatigbabaw gyud ang mga intellectual nga mga reasoning og misamot gyud noon no magkita nimo last nga convention samok no murag naana sa kalibutan kay mo raise na ang mga boys di na mao. Mao na ang diferensya sa atong pagkinabuhi nga if we are driven by the love of Christ, led by the Holy Spirit, nindot kayo ang dagan magmalampuson gyud ug mahimo ginato unsay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao nang when we sin, dili ta matawag nga law breakers, love breakers. I-break na to ang love. Mao na una makita nimo to secure righteousness. If you want to live for Christ, we must first secure His righteousness. And also, to live for Christ, it means also to serve Him. Kung kita magkinabuhi alang kang Kristo, moalagad kita kaniya. And serving Him, kinahanglan gyud og self-denial. Muna ingon diha, those who live should no longer live for themselves. Mao na ang bunga sa kung ikaw motivated by the love of Christ, dili na ikaw, kundi mag-dominate na ang imong pagkinabuhi for Christ. Dili na sa imuhang kaugalingon. Ngunang sa atong pag-alagad sa Ginoo, kung dili ta motivated by the love of Christ, dili kita kahimo og lisod gyud alang kanato. Tungod kay ang pag-alagad sa Ginoo kinahanglan mag-sacrifice, kinahanglan self-denial, kinahanglan mauna gyud sa atong kinabuhi, kinahanglan og cross. Kung dili ta grip by the love of Christ, kung di gina mo ang force nga nasa atong kasing-kasing, kapoy gyud mag-alagad. Ug di kita katuman, di kita kahimo. Kay kinahanglan gyud na og gitawag nga selfless. Ingon diha, no longer live for themselves.
sama nila Apostle Paul nga ingon si Paul, I no longer live, Galatians 2:20, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith to the Son of God. Para na kang Kristo tanan ang iyang kinabuhi. Wala na sa iyaha. Tungod kay motivated siya, driven siya by the love of the Lord Jesus Christ. Kung kita grip sa gugma gyud sa Ginoo, ang atong mga selfish ambition mahimo ng selfless nga devotion kang Jesus Christ. Mo nang alang kang Apostle Paul, maunay nagtulak kaniya. Nga moingon siya nga himuon ako na kay importante na kang Kristo. Kung unsay importante ni Kristo, mao po na ang importante sa kuha. Nga para kaniya gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kaniya, alang kang Paul, siya pud ihatag pud niya karon ang iyang kinabuhi kay siya nakaangko na niya na nga gugma. I-honor giniya ang tao nga nagpakamatay alang kaniya. Magkinabuhi na siya sa tao nga nagpakamatay alang kaniya. Mo nang motivated by love. Nganong ingana ang attitude ni Paul compelled by his love? Mao ni ang reason. Ikaduha, captured siya by the love of Christ. Ingon diha sa atong text, balik ta sa 14. For Christ's love compels me because we are convinced that one died for all and therefore all died. Captured siya sa gugma ni Kristo tungod kay convinced si Paul by the life of Christ. Convinced gyud kay si Paul nga si Kristo nagpakamatay sa iya, kanang kamatayon ni Kristo sa cross, grabe na kaayo nga gugma alang kaniya. Convinced si Paul sa life ni Jesus Christ nga nagpakamatay alang kaniya. Christ died on his behalf. Siya unta ang mag-antos sa agony sa cross. Siya unta mag-antos sa agony sa sin. Mo ganinang kung makita nato sa kamatayon ni Jesus sa cross, nagsuffer siya sa agony sa sin. Motong siya, my God, why hast thou forsaken me? That is agony. Kita unta, no, si Paul unta gyud ang makaangkon ana nga agony, kana pang deep kaayo nga sorrow, deep kaayo nga kasakit, pain. Siya gyud unta ang makaangkon niya na kay mao nay bunga gyud sa sala. Mao nang convince gyud si Paul sa life ni Jesus Christ. So great love for him nga nagpakamatay gyud alang kaniya. Aron siya di na mamatay, mo nang convince si Paul sa life ni Jesus Christ. And also, mo nang hinungdan nga siya captivated by his love. Captured gyud siya sa love ni Jesus Christ. Na-awaken gyud ug nakasabot siya sa kalalom sa gugma ni Kristo kaniya, mao nay nakaka-capture gyud. Nakakumot siyang kasing-kasing ba pagkadako sa gugma ni Kristo alang kanako. Mo nang kung gikumot imong kasing-kasing gani, captured ka by his love. Mao ginay resulta, compelled ka sa paghimo para gyud kang Ginoong Hesukristo. Captivated siya. Mo nang the great softener that melts the hearts of men, diha sa cross tan-awa lang diha. Makapatunaw gina sa atong kasing-kasing, sa kagahi sa atong kasing-kasing. Mo nang sa mga tao nga nagpadayon pagpakasala og dili mo alagad sa Ginoo paghuman sa kaluwasan, wa gina matunaw ilang kasing-kasing. Mo nang ma-question usahay ang ilahang salvation experience tungod kay dili gid sila captured and motivated. They are not driven. Siguro driven sila sa una nga mudawat niyang Kristo tungod kay mahadlok sila sa impierno, not driven by that death on the cross. Gihimo na ni Kristo, gihatag na kanato, gi-extend niya grace. Ngano gyud nga captivated si Paul sa love ni Christ? Kay ngano? Kung kag pinakamangtas nga tao si Paul kay ipamatay niya ang mga nagsangyaw kang Hesus, mga apostles. Grabe siya kadautan sa mata sa Ginoo. Siya kalaban kaayo, pero gi-extend ang grace sa iya ha. Mo nang ang grace is dili ka angayan, angay ka mamatay, angay ka mapriso, pero ihatagan noon ka. Naapay plus, naapay bonus, no, kinabuhing dayon o kinabuhi nga malipayon. Grabe ang grasya sa Ginoo. Mo nang diha si Paul gikumot, mo nang clothed by his grace, empowered by his love. Mo nang ingana siya ka power kay si Paul sa iyang pagigugma kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay awaken siya, captured siya. Mo nang when we grasp the magnitude of the love of Christ, it compels us to respond with love and devotion. Mao gid na, no, makita nimo sa Bible katong nag-experience sa dako nga gugma si Mary Magdalene, nag-experience sa dako nga pagpasaylo sa iyang dako nga sala, love and devotion. Kalimot na siya unsa ka mahal tong iyang gilapag diha, paghihatag kang Hesus, alabaster jar of perfume worth pila to, because compelled siya sa gugma gyud ni Ginoong Hesukristo kaniya. Captured siya by the love of the Lord Jesus Christ. Mo nang kanta nga, I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself.
Nindot kay na siya, captured by the love of Christ. Then lastly, pag ikaw captured by the love of the Lord Jesus Christ, compelled to do His will, you will become a channel of His love. Mahimo kang channel gyud. Mahimo kang instrumento ug agihanan sa iyahang gugma. Ingon diha sa wala ni sa atong gibasa ganiha naa sa verse 20, pero nagyapon siya sa chapter 5. Ingon diha, we are therefore Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ambassador, ang ambassador ka nang nagpuyo ka sa laing nasod, pero nagrepresentar ka sa imong nasod. So sa ato pa, ang kinabuhi nimo ipakita gyud nga taga didto ka, dili ka taga diha sa foreign nga land. Mo nang tanaw na to ang mission sa ambassador, the mission of an ambassador. Kung kita nakaangkon sa gugma, dili na ato ang gugma. Kang Ginoong Hesus na nga gugma. Mo nang maghimo ta usab sa righteousness kay tungod na kang Kristo nga niya kanato. He first loved us ug kana nga gugma na angkon nato gi-pour out na sa Romans 5:5 ug maangkon nato si Kristo na nga gugma kanato. Ug ang atong mission is to bring that love to others. Daluuna, kita instrumento lamang nga kana nga gugma mapadayag ngadto sa uban. Kung nakaangkon ka na, kinahanglan ka na nga gugma maadto sa uban. Mo nang ang mission gyud sa ambassador is to share that love to others. I-share gyud ang gugma ngadto sa uban. Nakaangkon ta na nga gugma, imposible gyud nga dili nimo na ma-share. Usa kadako ang gibuhat ni Kristo alang kanimo, imposible gyud na nga di na ma-share ngadto sa uban. Labi na makahigugma gid ta sa tao. Pinaagi na nga gugma. Kung nana kanato makahigugma gid ta even sa atong mga enemies. O kana nga gugma usab ato ging ma-share tungod kay makita na nato unsa ang tao. Kung naa ka na nga gugma, mas makasabot na ka unsaon pagtanaw sa tao because you will be able to see people kung giunsa sila pagtanaw sa Ginoo. Ang pagtanaw sa Ginoo sa mga makasasala, mga kawatan sa New Testament, nahigugma man siya. So kung kita nakasabot ana nga gugma, ingana po natong pagtanaw sa mga drug addict, mga kawatan, no, mga tikasan nga they are lost, kinahanglan sila sharean ana nga gugma. Kinahanglan sila higugmaon. Mao na ang una, the mission of the ambassador is to share that love to others, and also the manner of an ambassador, how to share that love, the manner kung saon pag-share ana nga love sa uban. Ang una gyud is to tell them the gospel, the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kay niya ana mao na gyud ang grasya, kay diha makita ang dakong gugma sa Ginoo. Aron daghan gyud makasinati sa gugma ni Kristo. Tell them ato yung isulti ang mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga tao. Tungod kay that is the word of love. Gugma na, pulong na sa gugma. And we must tell it with boldness. Para kang Apostle Paul, grabe ang iyahang boldness ug enthusiasm. Kanang dasig ba? Motivated good ka sa gugma sa Ginoo. Dasig magikakayo, di ba? Basta excited ka sa iyahang gugma. Mapud na sa atong kinabuhi, we can share with boldness and enthusiasm. And another manner, not only tell them, but also show them. Ipakita yun kanila. Meaning, live it out. Allow His love to flow within us. Tugutan ng iyang gugma nga, naa ka nato, mu flow, mu agi, ug mu adto ngadto sa uban. Mao nang di nato na mahimo kung di nato ipakita sa aksyon. Live it out, ipadayag yun na nga gugma. Kay diha gyud nato makita nga ang gugma naa gyud kanato. Makita ang sweet fragrance of Christ love kung nagpadayag ta niya na gugma. Manang by becoming a living witness no sa iyahang gugma, kung kita mahigugma gyud sa mga tao, labi na gyud katong mga tao, mawala pa kasi nati sa gugma sa Ginoo katong lisod gyud kay nga mga tao. Ang gugma mao gyud fuel no nga magapaandar ana nga makina sa pagkinabuhi. Without love, dili gid nato na mahimo. O nang we can show that love to others, pinagi gid sa atong mga buhat. The church mao gyud ang tangible place. Ang iglesia mao gyud ang instrumento nga makita gyud ang gugma sa Ginoo. Siya gyud ang instrument nga ma-express ang gugma sa Ginoo ngadto sa mga tao. Mo nang gitawag tag, we are new covenant people. We are not old covenant people. We are the church. Kita dili driven by law, but a love-driven church. Kita gyud driven by love. Other churches are driven by traditions. Other churches are driven by personalities.
driven by the pastor, or driven by finances, or driven by buildings, programs, events. They are good things, pero dili gina sila maayo nga motivation kaysa gugma nato kang Kristo. Mao na ang love yun mahimong strong motivation nato. And remember this, naay mga pakinalan sa iglesia, mao gid na mga opportunity nga we can show and tell that love to others. Atong iglesia karon naay dako nga buluhaton. Ang BBS, mag-start ugma ang BBS og dinhi ang expression no sa atong pag-alagad nga we are motivated. We are not motivated by events and programs. We are motivated by the love of Christ. Because this is God's will, mao ni ang gusto ni Jesus Christ, mao ni ang kalipay ni Jesus Christ, mao nang buhaton ako ni. I can share my talents, my abilities, my spiritual gift paggamit. I can share also financial nga resources, and also kita mahimo yung kabahin sa pagpray diha sa buluhaton. Unsay nagtulak ka nato, we are compelled by Christ love. For Christ love compels me. Mao gina ang pinakadako ug pinakaimportante, because if we are compelled or driven by love, mahimo gitang unstoppable nga force dinhi sa kalibutan diha sa iyahang kingharian. Kini naghagit ka nato. We must live a life nga compelled by the love of Christ. The greatest motivation sa atong pagkinabuhi mao gid ang gugma ni Kristo nga ni kanato, and pinaagi kana kanang ato yung natungkad ang iyahang dako nga gugma diha sa cross. Gikumot gyud no atong kasing-kasing, and we will accept the challenge to become a channel of His love to others. Let us pray.